Animal laman. So, ito. So, kaya po pinapakita ko sa inyo yung harap kasi ito din po yung nagsisilbi kong proof ng unboxing ko. Para just in case na merong kailangan i-return sa seller, ipakita na proof na may damage, may kulang, may problema, ganun. So, sinasabay. Ano po sa inyo? 19. May light po. Ha? May light po kayo. Meron. Ayan. So, ito na yung next. Hala, ang dami nating i-unbox. Ito, dalawang isang gummy balls. Ang hirap makahanap ng gummy balls ngayon, guys. Kasi, alam niyo kung bakit? Laging out of stock. Ang dami bumibili. Ito naman yung next. Ang dami bumibili talaga. Okay. So, ito, ang ating Labubu marshmallow. Bentahan natin yan ay 7 pesos. And then, meron din tayong gummies na parang cola ang flavor. Ganyan. Parang jelly. Okay, next. Ito hindi ko alam ba't ang bigay. Okay. Ayan po. Ito yung nata de coco. Alam niyo, dami ko ng basket na naipon ito. Siguro may mga 5 na. 5? Ayan. O, diba? Meron na ulit tayo. Naubos na kasi. Mabilis sa akin to. Binibenta ko ng 7 pesos. Okay. Ano kaya ito? Feeling ko sa Coco to nang galing. Kasi ganito naman si Coco. Sa Coco nga. Coco to Coco. Yung blast. Yan. And then, sour fruit beans. Dalawa yung in-order natin pala. And then, Happy Time Lollipop. And then, nice one. Ito. Ano to? Super sour chewy candy. Tama-tama. Wala na ako masyadong panabit. Pang sabit-sabit. At syempre, ang smoking candy. Nati, strawberry and, grapes. And then, ito. Strawberry and grapes na din. Okay, yeah. Strawberry and grapes naman. And then, sour tongue. Ayan. Mabibili kasi sa akin. So, ito naman ay galing kay Coco. Okay, anyway guys. Ang ganda ng quality lagi kapag kay Coco galing ang mga products. Maayos, malinis, parang bagong-bago. Hi guys, Mami Park is here. So, in today's video, siguro naman sa title pa lang ay alam nyo na. So, habang nag-unboxing tayo, dahil napakarami kong parcel dito, kailangan na natin itong i-unbox at dumating to kanina lang. So, today is January 11, Sunday. So, habang nag-unbox tayo, ay magkakaroon tayo ng advices, no? So, where is the other phone? Okay. So, hindi naman ako magta-topic nito kung hindi rin naman ako nagkaroon ng idea. And also, pero magbablog talaga ako dahil mag-unbox tayo. Dahil nga kailangan ko na rin itong buksan. So, idadagdag lang natin to. At ito siguro na din yung magiging main topic natin kasi, yun nga, no? Anyway, bukas pa ako, it's 11:03. So, habang nagtitinda, nag-unbox, tayo din ay shout out, lahat na gagawin natin. At pati yung mga, ay may shout out din tayo. Ano yung expect na tayo may istorbo kasi I'm still open. Yun nga po. Ayan. So, para sa unang items. Okay. So, nag-comment kasi si Herbert doon sa post ko. Tapos, sabi niya, Mami Park, advisean mo nga si Herbert Remittance Center. Ano natin siya? Subscriber, no? At actually, itong si Herbert, lagi din tong humihingi ng advice sa akin before. Sometimes, di ko siya na-accommodate kasi I'm too busy, ganyan. So, sabi niya, Mami Park, paki-advise naman si Rose Jam 11, stress na po siya kay Dali, huhu. Ano siya, nag-comment siya sa isang video ko sa FB, si Herbert Remittance Center. So, syempre, nagulat ako. Hinanap ko ngayon kung saan na-vlog ni Ma'am Rose Jam yung nagbanggit niya yung Dali. Okay, so paalala po, lalo na sa mga viewers ni Ma'am Rose Jam, and permission to post Ma'am Rose Jam, if ever na pagtapos ng video na ito, ay i-request mo na i-turn down ko, ita-turn down ko. Kung mayroon akong nalabag na labag sa kalooban ng ating Ma'am Rose Jam, ay ita-turn down ko yung video. Anyway, actually po, si Ma'am Rose Jam, nung naalala niyo po ba yung ako ay naggawa ng video na yung doon sa Learn to let go of the things that you cannot control. Napanood niya po yung aking journey nung pagdating po doon sa mga problema na kinaharap ko, yung mga utang na kinaharap ko, nung tungkol sa aking nanay, ganyan. So, sorry sa guys ha. So, nagpunta siya doon sa group namin. Ay, patayo-tayo ang ina nyo. Pasensya na kayo, naghahabol talaga ako ng benta. So, nagpunta siya doon sa sa group namin, and then nag-message siya doon. Nasabi niya, mga kapatid, napanood nyo ba yung video ni Mami?
na ang hirap din pala ng pinagdaanan niya. Actually, nag-comment din siya dun sa isa sa video ko yun. Kasi yun ay hanggang part 3, di ba? Nag-comment din si Ma'am Rose Jam doon, na laban lang kapatid, ganyan. So, dun nga sa group nag-ano siya, tapos and then sabi ko, Ma'am Rose, thank you sa pangangamusta. Naiyak kasi ako, parang umiyak. I'm still healing, no? At actually hanggang ngayon, I'm still in healing. Kaya lang, ayoko kasing, pinangangalagaan ko kasi yung mental health ko eh. Kaya ayoko na ma-drown ako doon sa pighati, no? But I really appreciate yung ganong simpleng gesture. I really appreciated it, no? At wala naman akong ibang masabi pa na ano sa aming group kasi technically I'm still part of Team SF, no? And but I'm not that so active na talaga. And I'm not that so really into keep on touch to them. Not because I have something issue with them, but it's because wala naman ako, hindi lang naman sila ang mga hindi ko basta kinausap sa buhay ko. Actually, even yung mga ibang tao sa buhay ko na off-cam, may mga hindi din ako basta kinausap kahit naging malapit pa sila sa akin kasi nga I want a peace of mind, no? So yon. And also doon sa mga makakapanood na to na viewer ni Ma'am Rose Jam or anyone there na magko-comment na for the cloud chase ba yon, yung parang gusto ko lang makaano ng fame or whatsoever, well, nasa sayo na yan kung ganyan ka mag-isip. And for me, I think napatunayan ko naman na sa inyo na if gusto ko din lang naman na tumaas, no, syempre I can do things na makakatulong. But because I treat my channel as my stress reliever and I also want na maging malaya ako pagdating sa channel ko, lalo na kapag ka nagbi-video ako na kahit mahaba yan, gusto ko maging free kasi channel ko to eh, di ba? So hindi niyo po ba alam dati, nag-advise sa akin si Ma'am Rose dati sa group. Mami, okay sana eh, magaling ka talagang mag-vlog. Yun yung ano nila sa akin. But the problem is napakahaba ng vlog mo. So people kasi tend to be mainip, no? At mawala ng ganang manood. And so I told them I just can't be like that na katulad nilang nagagawa nila yung short videos kasi it's not me. So talagang I stick to what I wanted, what style I wanted how to vlog. Nagstick ako doon kasi yun ang aking trademark. And so that's why I keep continue what I do even before, no? Yon. So but I really appreciate that kasi syempre gusto din nila na kasi natutuwa kami yung pag sharing kami na nakasahod na ba, kamusta yung views, kamusta yung ano, kasi we supported each other. So yon. So just to inform you lang guys, ito yung ating first parcel. So sabi nga ni Heber, advisean ko daw. So actually hindi naman kailangan talaga ng advice ni Ma'am Rose Jam. She know what she's doing. Maniwala kayo. Nagkakaroon siya ng mga bad decision for sure, not perfect, not 100%, but it doesn't mean that she don't know what she's doing. But for us siguro itong advice ko magiging indirectly patungo sa kanya, patungo sa inyo. Kasi syempre, if kayo naman yung makakaranas. So, ginawa ko na mag-update sa kanyang mga latest videos kasi para magkaroon ako ng basihan na hindi lang yung baka mamaya, hindi ko naman masasabi, no, na kahit sabihin pang nanonood si Heber sa kanya, nanonood sa akin, baka naman mamaya may something na ano, 'di ba? So meron kasing mga viewer na gusto pinagka-clash ang mga sari-sari store vloggers. Sino mas magaling, sino mas mayaman, sino mas meron, sino mas may say. And that is what I don't like in the YouTube world, no? Yung mga actions ng mga viewer na they want na magsabong ang mga kasari, mga kapwa kasari. Kasi I believe na may kanya-kanya kaming galing, may kanya-kanya kaming style, may kanya-kanya kaming charm sa mga viewers, at may kanya-kanya kaming reason why we are in the social media. So, kaya syempre, kailangan, bago tayo mag-vlog, meron tayong pagbabasihan. So, na-find ko, di ba? Kumita sa akin si Ma'am Rose Jam kasi medyo inisa-isa ko yung mga latest vlog niya. Hindi ko na in-skip yung video to help her to, yun lang yung mga bagay na po pwede kong magawa sa tagal ko din na hindi nakasupport sa kanila dahil nga nagkaroon ako ng sariling mundo. So, I finally found it in her video. Yung diskarte ko ngayon sa pababa na benta ng tindahan, nadali na ni Dali. So, kasi ito yung concern ng ating viewer na bigyan nga ng advice si ma'am. So, napanood ko doon sa niya, saka pa sa ibang mga video niya, yung diskarte niya para kung ganyan nga na hindi man lang nakakaakyat basta-basta ng 10k yung kanyang sales na before ay nakaka-over 10k siya, pinakamababa ang 10k niya. Ngayon, mahirap na maabot ang 10k. Meron siyang mga expenses. So, maganda yung nagginawa niya.
for cost cutting, yung mga kasama sa vlog niya na pagdating sa mga appliances, and then pagdating doon sa mga items na hindi naman super fast moving, ay kailangang bawasan as much as possible, ay ma-dispose agad and hindi na basta mag-i-stock. So, yun naman talaga. Actually, it's a basic, no? Basic yun na ginagawa ng mga sari-sari store owner. Na if it's not that so fast moving, kailangang i-let go. Actually, kakasabi ko lang noon last night sa ating vlog, no? Na hindi ako basta na ano din sa mga hindi masyadong fast moving. Sa tumal kasi, di ba? O, patayo-tayo ang ina niya. Alam nyo na yan. Okay. Meron tayo dito sakto mighty band, no? Kasi talaga maghahanap na. Magkano dito? Okay, pangalawa. Ayan. So, maganda yon yung ginagawa niya na yon na mga cost cutting at pag-iisip na mag-i-stay ng mga items na dapat lang na i-stock, no? And kahit ako, yun ang ginawa ko, no? And hindi natin kasi po pwede naman din sabihin i-rid off niya ang kanyang empleyado kasi lalong-lalo na kapag may mga importante siyang ganap sa buhay. So, kailangan na merong talaga siya na assistant. Kasi, alam niyo naman, minsan si Ma'am Rose merong mga racket. So, kailangan niyang umalis. Hindi kasi katulad ko na I can manage the schedule kasi yung pasok ng mga anak ko, isang may pang umaga, isang may pang gabi. And then, panggabi, panghapon. And then, si Daddy Park, minsan ang runner ko pagdating sa pamimili. Hindi katulad kasi ni Ma'am Rose na siya talaga yung kung kailangan niyang lumabas para mamili, siya yung lalabas. Kasi, ang pagkakaalam ko, parang hindi ko nakikita si Igdoy ba? Yung asawa niya. So, hindi ko alam kung, siguro, ano kayo, ewan ko kung tinutulungan ba siya ni Igdoy pagdating doon sa sa pamimili. Wala akong idea. Ano po? Ang alam ko kasi may sakit si Kuya Igdoy yung asawa ni Ma'am Rose. Alam ko may may sakit. So, kaya hindi siya talaga basta maasahan din when it comes to pamimili. Ang hirap mag-vlog. Hindi ako bumibili. Bibili na. Okay. So, hindi magandang idea na yung assistant niya basta niya aalisin. Kasi, syempre, kahit ako man yun, halimbawa ako yung assistant niya, kung hindi ako regular na makakapasok sa iyo, I better apply na lang sa iba. Kasi syempre, kailangan ko din kumita. No? So, she really needs to keep her assistant. So, reading off employee is not the answer. So, I think, pagdating sa mga utilities niya, doon pwede siyang magtipid. Like what she said sa mga videos niya na kailangan niya nang magtanggal ng ibang mga appliances na hindi masyadong kailangan. So, which is very good, no? So, I think, alam ni Ma'am Rose ang gagawin niya. Kasi unang-una, yung pagdating kasi doon sa Dali, yan yung mga bagay na hindi natin mapipigilan eh. So, wala tayong masisay dyan kasi that is the situation. Eh, hindi naman natin pwedeng i-read off si Dali, di ba? So, wala tayo talagang dyan. Wala tayong magiging final say dyan. Pero, ikaw bilang business owner, you can do something to adjust. Like, cost cutting, both personal and business, para kasi kung bread and butter mo ang iyong tindahan, so, syempre, pag maiksi ang kumot, manatiling mamuluktot. Marunong mamuluktot dapat, di ba? And then, we try to analyze a probable computation ng kanyang possible income in a month. Although, I know may mga vlog siya about her income, pero magbibigay tayo ng probable according sa ating mga narinig sa mga na-catch up lang natin ng mga video niya. So, before that, eto. At, syempre, i-shoutout natin yung mga nag-comment sa kanya. Kasi meron akong hindi nagustuhan doon, no? So, let's try to highlight lang. Yan. So, mabili yan sa akin, kaya hindi ko pwedeng wala ang maano niya. So, punta tayo dun sa video niya. Then, i-shoutout natin. No. So, may 13 comment. May 13. So, sorry ha, kung hindi ko masya-shoutout mo yung mga viewer ko, pero I try my best at the end part of, at the bandang last part ng video natin, na ma-shoutout natin itong ating mga viewers sa video ko. So, yung mga nag-comment doon sa video na to, na ang title nga ay, diskarte ko ngayon sa pababang benta ng tindahan na Dali na ni Dali. Okay. So, nangunguna na dyan is si Joy Tap. Sabi ni Joy Tap, Madam, saan mo nabili yung damit mo? Alam nyo, isa sa magandang nagawa ni Ma'am Rose Jam is yung magkaroon siya ng extra income, no? Extra source of income. Like what? Yung dun sa pagdating sa affiliate niya. May affiliate yata siya sa TikTok. Kasi, last night lang yata o the other night, inano ako ni Ma'am Rose Jam, pinalo ako sa Mami Park
24 official. Tapos pinalo back ko din siya. Kaya lang, hindi pa ako nakakapanood ng mga videos niya. So, pinalo ako ni Ma'am Rose Jam. So, pinalo back ko din siya. Then, meron siyang mga affiliates sa Shopee at meron pa siyang mga minsanan ng mga racket. And which is help her a lot. And sa YouTube din, di ba? Which is help her a lot to sustain, no? So, buti na lang ay kahit papaano, nag-start na siya sa ganyan para meron siyang kahit papaano ay pangsalo, no? Kahit papaano medyo may konting, hindi naman siya masasabing fallback, pero kahit papaano may pangsalo. And naalala ko noon, may nag-comment sa akin sa video ko na bakit hindi ko daw gayahin si Rose Jam na marami daw mga extra income. So those times kasi, ang lakas ng tindahan ko. So hindi ako bumababa sa 20,000 sales every day. I have my 2 employee those times. So busy akong tao. And those times kasi, hindi pa ako ready when it comes to social media. Ngayon talagang as in na-expose kasi pinagbawalan ako ng aking lawyer. So wala akong freedom talaga. That is the truth. Wala akong masyadong freedom when it comes to social media. Kung mapapansin nyo, hindi rin ako masyadong maingay sa Facebook. Ngayon na lang kasi nag-affiliate ako sa TikTok and I'm promoting products for affiliate. So, sinagot ko ngayon yung nag-comment na yon na hindi ko kasi siya kailangan pa that time. I'm so busy. Dito pa lang kulang na ang almost 24 hours ko. Kung hindi lang kailangan matulog, hindi ako matutulog. Ganon yung naging sistema. So kaya those times hindi ko siya kailangan. Ngayon, bakit ako ngayon nagi-start? Ngayon pa lang ako nagi-start, no? Because medyo meron na akong readiness and meron na akong go signal from my lawyer. So kaya kahit papaano nagi-start ako. Medyo nag-iingay-ingay na ako. So, yun yung reason. So, and then, yun, buti nga, kay Ma'am Rose, balik tayo kay Ma'am Rose, kagandahan sa kanya is na establish na niya yung kanyang followers sa TikTok and sa Facebook especially. So, kaya kahit pa paano, malaking bagay yun sa kanya. Actually, pagdating doon sa YouTube channel niya, if yung mga, kasi dati, di ba, mga nabablog pa natin, nagkaroon pa nga ako ng mga vlog niyan. Dati, yung mga ginagamit niyang budget pagdating doon sa beautification ng tindahan niya, pagdating doon sa mga extra gastos para maging maayos ang kanyang tindahan, malaking bagay. At saka yung kanyang sasakyan, malaking bagay yung kanyang sinasahod sa YouTube dahil nakakatulong yon para ma-fulfill yung mga ganong eksena sa buhay ng kanyang pagnenegosyo. Kasi if talagang kukunin lahat yon sa sari-sari store, or dun sa kanyang mini-mart, hindi talaga malaki ang damage na mangyayari. So if there's an opportunity from other source of income, why not? Hindi naman yun masama. Diba? Hindi naman yun masama. So napakabili sa akin ito, kaya naman bumili na ako ng, natatawa ko kasi, di ba nung nakaraan nag-unbox ako nito, wala pala akong tape. So hinintay ko pa na ma-send to. Hindi ko pa din pala to na-check out nung nag-check out pa ako. So anyway, lahat nga pala to ay cash basis, cash on delivery. So hindi ako basta gumagamit ngayon ng SPay later. Although meron yatang isa dito na in-SPay later. Ganun nga eh. Pag pe-place order na ako, may hindi lahat na pe-place order ko ng COD. Lagi tatanggalin ni Shopee tapos mapipilitan akong mag-SPay later, nakakainis. Anyway, okay lang naman yun kasi maliit lang naman. So, yun nga no, maganda na na-establish na niya yung kanyang other social media accounts para makatulong sa kanya somehow to raise money para ma-sustain yung needs. Meron siyang nag-aaral na 2 anak. Syempre, alam ko, college na yata yun. Tagal na rin eh. Tingin ko college na yun yung panganay niya. So, ang wala akong alam dun sa asawa niya kasi hindi ko nakikita si Sir Igdoy dyan sa mga video, no? Okay, so, Joy Tap, Madam, saan mo nabili yung damit mo? Sabi nga ng comments sa kanyang video. So, share mo na yan, ma'am, para bumili to. Diba? Malaking bagay din. So, ngayon ko lang na-appreciate yung mga commissions kasi nagkakaroon ako ng commissions. Meron ako so far, again, na 84 pesos. Hinihintay ko na lang siyang, pwede ko naman siyang i-manual withdraw. Hintay ko na lang siyang ipasa sa akin ni TikTok sa akin Gcash. Yun, nakakatawa, na-appreciate ko. Nung nakaraan, 64 point something. Ngayon, 84 point something. Oh, ang taray, di ba? Sana 100 for something na sa susunod. Nakakatawa, di ba? So, next naman na isa-shoutout natin doon sa nag-comment, doon sa video niya na yan, ay si Mary Jane Lindog. Si Mary Jane, ano ko din yan, subscriber ko din to. Ewan ko lang kung hanggang ngayon subscriber ko pa. Hindi ko nakikita kasi yung sabi niya, hello po. Ayan. Si Mary Jane Lindog, mabait to. Sino to? So, yung mata ko malabo. Solingi Seryo. Sabi niya, ma'am, gusto ko rin pong magtinda para magkapera. Pambili lang ng mga gamit ko pag may ganansya
Ganansya po, ayan. So, sige, wala naman problema dyan. Juvie Getalia, sabi niya, tama. Nagis TV, sabi niya, thank you for sharing. Have a nice day, my friend, and stay connected. Sabi naman ni Lilet Morales, nakakatuwa ka naman, madam, sa mata pa talaga. Go lang, madam. Silent viewers from Carmona. Ayan, kasi yung pambungad niya dito, yung parang, ganun daw siyang mag-video ngayon, kasi daw baka daw may mag-react doon sa mata niya, na dilat. Alam nyo, sa totoo lang, sanay na yan si Ma'am Rose Jam. Kasi kahit dun sa amin sa group, lagi ang binubuli ni Joberlin P. Siya ang taga-bully ni, sa amin, ang nambubuli talaga dyan, si Joberlin P. Sanay na si Ma'am Rose Jam sa ganyan. Kaya ginagawa na lang niyang joke-joke yan. At actually, guys, papakita ko dyan, papapap ko sa inyo. Meron siyang picture sa akin na nakaganon siya. Kasi may picture pa ako hanggang ngayon ng Team SF eh. Pero dyan mismo sa phone na ginagamit ko ngayon sa vlogging, meron ako dyan, hindi ko binubura. Kasi alaala yun ng Team SF. Nandyan lang yun. Lahat kami, meron kaming mga kanya-kanyang mukhang parang tanga. Yun, no? Malaki talaga yung mata ni Ma'am Rose Jam, no? Actually, bagay naman sa kanya. 'Di ba? Wala namang problema doon. Wala kayong magagawa. Actually, maganda nga yung bright, 'di ba? Alam mo, yung paggising mo palang bright ka na. Ganon. So, wag tayong magkaroon ng ng physical shaming, bad yun. Kasi kanya-kanya naman tayo ng ora-ore, no? So, sana yung nanlait sana, no? Kung mas maganda sana, okay lang. Pero hindi rin, wag naman. Hindi ko sinusulong ang bullying kasi we empower nga Tapos mambubuli tayo, di ba? So, yun. Yun nga, no? Balik na tayo doon sa yun. Yung sa physical ni Ma'am Rose, normal niya talaga yung malaki mata talaga ni Ma'am Rose. Wala tayong magagawa. Yun, pinamana sa kanya ng parents niya, di ba? Kanya-kanya tayo ng kapintasan. Ako nga Marami din akong kapintasan, no? Ganda lang talaga yung cellphone. Sa totoo lang. Okay, anyway. Doon tayo kay Maria Corazon Abarca. Sabi niya, good PM, makakabenta ka na lang pag close sa gabi, yung dali. Kami dito, pag close na yung Super 8, doon lang kami nakakabawi, or kung isa lang bibilin sa grocery sa amin yun punta, happy selling po. Which is true. Alam niyo po ba, ako, mula nung tumumal, isa sa kahit papaano ay nagtataas ng sales ko, or nag-aano ng sales ko, nag-aakyat para naman kahit papaano kung meron akong pamimilihin kinabukasan. Nag-OT talaga ako. Biruin nyo, kahit nakasara ako dyan, tapos may ginagawa ako dito sa loob, kumakatok yung aking mga customers kasi tinuruan ko sila na kung hindi pa ako sarang-sarahan, dito lang ako sa loob. Just text me and I'll be there, or just katok-katok lang and say, Mami Par, pabili. Kasi nga, yung mga nag-iinuman, kung kailan gabi, doon nagsisimula at doon nagkakasarapan. Syempre, that's when the time na-close na yung mga kalabans at saka yung mga osig-osig dali-dali na yan. So, malaking bagay yung OT. However, hindi naman din natin basta mapupush si Ma'am Rose Jam na gawin yon kasi unang-una kung may pinangangalagaan siya na kondisyon, kung meron siyang health issue ngayon na kailangan na hindi siya po pwedeng sobrang ma-stress and mapuyat. Pangalawa, baka hindi siya po pwedeng masyadong mapuyat kasi the next day din siya ang mag-open ng store, siya din ang hindi katulad ko kasi na sa morning may nag-open ng tindahan yung anak ko at saka si daddy, at as early as 5:30 may nag-open sa tindahan, no? Yun nga, si daddy at yung anak ko. Kaya ako, kahit gumising ako ng alas 10, alas 9, okay lang. So, it depends din kasi kung ano yung schedule ni ma'am. Pero, honestly, totoo to, makakatulong talaga yung mag-OT ka, na kahit papaano ay may benta kang Kaya lang doon sa lugar niya, depende din sa lugar niya. Kasi kung makakabenta lang din naman siya ng 500, tapos nag-OT siya ng 2 oras, 3 oras, it's not that so worth. Kasi yung health naman ang magsasuffer. So, it depends din. Hindi basta dapat ginagawa din kung hindi siya worth. No? Okay, next would be si Mala T7Z. Sabi niya, ito matindi magsalita. Tinodo mo kasi pagpapalaki ng store mo na nasa looban ng subdivision. Ayan tuloy, nadali ka ni Dali. So, I don't think so na yun ang dahilan ng pagkatumal niya ngayon. Kasi talaga namang matumal. Samahan pa nga ng merong mga nagsulputan ganyan at mga kalaban sa negosyo. I don't think so na yun ang dahilan. Galit ka lang, madam. No, galit ka, Mala. Kung madam ka man, galit ka lang, no? Hindi mo dapat yan sinasabi kasi unang-una, walang kinalaman yung i-improve, no, sa pagsulpot ni Dali. Okay? So, whether you improve or not, if Dali has the plan to be there, wala tayong magagawa. So, kung ganyan ang salita mo, ibig sabihin pala si 4S Vlog, kasalanan din niya na magkaroon siya ng branch, no? Dahil naharapan siya ng save. Nakikita ko kasi yung ni 4S Vlogs sa Facebook ay dumadaan sa feed ko. So, ibig sabihin ba, kasalanan din ni 4S Vlogs na nagkaroon siya nag-put up siya ng branch tapos natabihan siya ng save. Unang-una, nauna tayo sa kanila. Sila yung dumating, di ba? So, wag nating sinasabi, ang pangit. Ang pangit ditong magsalita, nakakasura. Ayoko ng ganyang pananalita. No?
ano siguro to, may, ano ba, may galit, may inggit, mamili ka doon. Mamili ka doon, Mala. So, sabi ni Beverly Regacho, nag-reply siya doon kay Mala, negative yan, mali po ba na lumago ang store niya kahit nasa loob ng subdivision, which is true, no? If there is an opportunity to expand, to leverage, why not? Diba? Yun naman yung pinakaabangan nating lahat, yung hindi tayo manatiling maliit. At saka, ang alam ko, yung pagpapaganda niya ng, ng kanyang tindahan, galing kay Mary Mart yun. Yung namang kanyang pagpapabubong, yun ay dahil sa may natulo na at napakainit. So ako, agree ako doon, kasi for comfortability yun. Hindi lamang niya, kundi ng kanyang mga customer. So, that is necessary, no? So, walang kaso doon, walang problema doon. And kung meron naman siyang pera to spend, why not? Diba? Wala namang problema. Case to case. Kung afford mo, go. Kung di mo afford, di wag kang magnat-ngat dyan. Ganun lang naman yun. And then, sabi pa ni Beverly, doon kay Mala, sa reply niya, talaga namang malaki ang epekto ng Dali or Osip sa mga sari-sari store. O, diba? Totoo naman talaga. Whether you improve or not, pag dumating yan, wala tayong magagawa. Diba? Madadali tayo. Ganun talaga. Wala tayong magagawa doon. Pero to say negative things and have negative thoughts, foul yan. No? Okay. Shatin. So, yung nagsalita na yun ha, si Mala. T7C. Huwag ganon. Huwag ganon, girl. Pangit yun. Subukan mong maranasan at maging sa situation ng mga ganyan. Baka di ka makasalita sa sarili mo. No? Ngayon pa lang humingi ka na ng tawad sa kasalanan mo. Charot. So, diba? Gaga. Wiset. Kung naman magtatanggal ka ng roasted, gaga rin to eh. Gagang-gaga mag-comment. Ano pa yan? Hindi na New Year, may putok-putok. Sabi ni Chatin17, nadali na din ako ni Dali, madam. Bukod doon, daming mga bagong tindahan. Parang mga kabute. I can relate to you kahit dito, no? Ito lang yung pinaka-unfair sa buhay pagdating sa ganyang issue. Wala sanang problemang magsulputan sila if they are also complying with the legalization. Kasi kung sasabihin nila na lumalaban din sa buhay, they should laban sa buhay ng patas. Kasi that's what we do. That's what we did. Kaya nga tayo nagkaroon ng opportunity to expand and to leverage kasi inilagay natin sa tama ang ating negosyo. So, I would suggest talaga sa totoo lang na every store matax map. So sabihin niyo, Mami Park, masyado ka naman. Parang alam mo naman, nagsisimula pa lang. Pwede naman barangay clearance, 'di ba? At least. Tapos alam mo kung alin pa yung mga maliliit, sila pa yung nagbebenta ng illegal na sigarilyo. Yan pa yung masaklap doon, 'di ba? So, tamaan, wag magalit, bala kayo diyan, no? Sa totoo lang ang sinasabi ko. So, wala kayong masyadong hinagpis sa buhay, lalo na at hindi kayo nangungupahan, tapos nagtinda pa kayo ng mga illegal na sigarilyo, kahit hindi masyadong mabili ang mga legal na sigarilyo, keber kayo dyan. Wala kayong pake kasi nga, meron kayong backup plan. Meron kayong mga tinitindang mga illegal. So, hindi ko nilalahat. So, kung yung sino magre-react at tatamaan, bala kayo dyan. Sa totoo lang yung sinasabi ko. Okay. Tapos, nag-reply kay Chatin 17 na naman tong Mala. Sabi nung Mala, meron din silang karapatan magtinda. Yun na nga, hindi naman natin tinatanggal yung karapatan na magtinda, yung mga sumusulpot na maliliit na yan. Ang punto lang, lumaban din sila ng patas. Kasi bakit mainit kami sa munisipyo, sa barangay, tapos itong mga maliliit, hindi sila mainit. Samantalang, ano ba ang dumating din kami na nagsimula din kami sa maliit. Pero, complied kami. O lalo ako, bago ko nagpunta dito, kompleto ako ng papel. Diba? So, yun lang yung sinasabi ko, na walang problema, kahit lahat kayo magtindahan dyan, pero lumaban kayo. Kayo yung dapat sabihan talagang lumabang kayo ng patas. Kasi, kahit pagbali-balik ka rin natin, at sa tingnan nyo pa kahit sa ating constitution, sa ating law, especially sa ating municipal law, anyone, at sa national na rin, anyone who is doing a business within the Philippines should be complied, should be registered. Sige, kontrahin nyo ako ngayon kung hindi totoo yung sinasabi ko. Kayo na, assignment nyo, kayo na maghanap ng batas na yan, na yung sinasabi ko na yan. Kasi, kung kukontra kayo sa sinasabi ng Mami Park, kailangan meron kayong patutunayan. Yun lang ang hamon ko. Mala-T7Z, no? Masyado kang ining. Akala mo, ang galing mo, no? Ito yung mga galawan na kung dumiskarte ay paano you know, pangit yung words. Masasaktan ka lang pag sinabi ko. Anyway, dun tayo sa last, si Elin Mendoza, 7433. I-TikTok mo uli yan, madam. Yun, sabi niya ganun. So, yun ang mga nag-comment dun sa video na yun, na kung saan ay nabanggit ng Rose Jam yung tungkol sa Dali. Okay, so bigyan naman natin ng probable computation what's going on when it comes to
income flow ni Ma'am Rose Jam or yung income monthly. So this is probable. So wag kayong mag-judge diyan ha, mga makikitid ang utak. Probability lang to. Binase natin ito sa kanyang probable expenses. Pag sinabing probable, close to exact. So maaari itong mabago. It depends sa kanyang mga activities na gagawin, lalo na kung magkakaroon siya ng cost cutting, makakatulong. So variable ito, nagbabago. Okay? And then magkakaroon lang tayo nung tansyahan na maaari niya pang makabig monthly. Okay. So, nabanggit niya sa vlog niya na mahirap nang umakyat sa 10,000 a day ang kanyang sales. So, to give a benefit of the doubt na maaaring sa mga ibang araw naman ay nakakabenta siya ng more than 10,000. So, let's give her a flat sales every day of 10,000. So, that would be 10,000 times 30 days, 300,000. So, wala siyang sarahan ito. No? Walang sarahan. Ngayon, magkano yung pupwede natin, yung medyo safe na percentage na pupwede natin kabigin dito sa 300,000. So, hindi laging nasa 20% pataas at hindi laging nasa 20% pababa ang kanyang tubo sa mga items. So, dati napapanood ko siya. So, itong mga napanood ko na nung kinatch up ko yung kanyang mga ibang video, pagdating dun sa mga presyuhan niya, ay kukumpare ko sa akin, mas mataas yung kanyang price. Anyway, just to be safe, dito tayo sa siyempre pinakamababa tayo magbabase. So let's say, kumuha tayo ng 15% ng kanyang gross income from the gross sales na 300,000. That would be 45,000. Then, magkaroon tayo ng probability na kanyang expenses in a month. Kung pumapasok ng 20 days in a month ang kanyang assistant at nagsasahod ito ng 400 a day, probable lang. E di kung 300, e di kwentahin nyo, mas malaki ang maititipid niya. Let's say na lang 400 a day. So sa 400 a day, na 20 days, that would be around 400 times 20, that would be around 8,000. Kay Super A pa lang napupunta yon. Yung kanyang utilities, yung kanyang kuryente, tubig, and net, whatsoever pa, pagpalagay na natin pinakamababa, 10,000 na lang. So, yun lang ha, wala nang ibang expenses akong in-include. No, kung meron siyang pinagawa doon, may nasira, may whatsoever pa na bumili siya ng mga kung ano-ano, organizer, na para sa tindahan, so hindi pa kasama. So, dito lang tayo doon sa laging expected expenses. And, hindi pa kompleto yung days na pinasok ng Super A, no? So, 18,000 yung total. 10,000 para sa kanyang utilities, and 8,000 para sa kanyang Super A. Again, this is variable and this is probable. So, nagbabago, maring mabago, depende. Probability ko lang to. So, hindi ito 100%. Close to 100% lang. So, kayo ang mag-adjust na lang, just in case, no, na magkwenta. So, 18,000. So, ang 18,000 po ay again, ang 18,000 po, ang value po niyan, no, sa versus nyo po natin, sa percentage, ang 18,000 ay 6% po ng 300,000. So, ulitin natin kung talagang yun nga ang lalabas. Okay, tama. So, 6% ng 300,000 na gross sales niya ang kanyang expenses. Ngayon, pupunta lamang po tayo to be safe na 15% ang kakabigin natin. So, ibig sabihin, kung 15% lang to be safe ang kakabigin natin para hindi naman din masyadong masagad ang tindahan, ang gagawin natin is ima-minus natin yung 6% sa 15% at yung matitira, yun ang kay Ma'am Rose Jam. So, ibig sabihin, matitiran tayo ng 9%. Okay? So, magkano po ba ang 9% ng 300,000? That would be 27,000. So, sa kabuuan, kailangan sa kanyang 300,000, yung 15% ng 300,000 ay 45,000. Pero dahil meron po siyang expenses na 18,000 sa business expenses, matitiran siya ng 27,000. So, ang tanong na lang kasi nito, sasapat ba ang 27,000 budget niya in a month para sa kanyang kabig at to sustain the family? Kasi sa pagkakaalam ko, si Ma'am Rose Jam lang ngayon ang nag-aakyat talaga ng malaking kita sa pamilya. Plus, meron pa siyang dalawang nag-aaral. Isa yata, college na yata yung panganay niya kasi matagal na yun eh. Ilang years na yun. So, tingin ko college na yun. And then, si Jam, yung kanyang bebe na babae, na bunso. So, ewan ko kung high school na yun. You know? Kasi si Kauri ko, mag-aano na eh. Mag-grade 11 na yan next year eh. Kung magkabasa ngayon, 4th year college, 4th year high school si Kauri. Hindi ko rin alam kung magkasing tanda sila. So, anyway, hindi man pa, ano man pa, may expenses.
'Diba? At syempre pagkain pa lang. Sa pagkain, pagpalagay na nating 500 a day, no? Pagkain, 500 a day sila. So that would be 15,000. So yung 27,000 mo, ileless mo yung 15,000 sa pagkain. Pagkain, grocery kasama na. Tipid, no? Matipid. Pero alam naman natin, pagkain pa lang yun. Diba? Just to give benefit of the doubt lang. So 12,000 yung matitira. Babaunin ng mga bata araw-araw. Pamasahe. Kung hinahatid man or ano, for sure, ang college, may sariling mundo, may sarili ng buhay. May, kung naka-dorm. Tuition fee. No? So 12,000. Ang tanong, makakaipon pa ba galing sa kita ng tindahan kung ganito na lang yung matitira, wala pa ang expenses ng bata rito? Pagkain pa lang yung binawas natin, 12,000 na yung natira. So kayo na po yung mag-isip at magkaroon ng idea, ma-vision nyo na kung gaano kahirap ang pag nagdadaanan ng isang tindahan na hindi kumukotas sa talagang dapat niyang makota na sales a day. So napaka-importante na ang sales ay dapat mataas. So Mami Park, may mga nagsasabi na hindi porket mataas ang sales mo, maganda rin ang tubo mo. Yes, it's true kasi it depends naman sa iyong naibentang items, no? Malaki nga yung mga nagibenta mo pero maliit naman ang mga tubo mo doon. Pero sales pa din ang lagi nating pinagdedependihan. Kung malaki ang sales, maganda din ang kakabigin natin. Kasi pagsasama-samahin naman natin yan eh. Hindi naman yung malaki lang sales mo itong moment na to tapos yung tinubong dyan. Hindi naman eh. Kasi pag malaki ang sales, mabilis makapagpaikot. Yan po yung lagi kong sinasabi sa inyo. Pag malaki ang sales, maganda ang sales, maraming sales, mabilis kang makapagpapaikot. Makakabili ka kagad ng items, mauubos agad ng items. At ang key dyan, para mabilis makapagpaikot, fast-moving products ang i-focus mo. Kaya maganda rin yung style ni Ma'am Rose Jam na medyo i-read off na niya yung mga hindi basta-basta fast-moving products or kaya naman ay bawasan, no? Ang bilang ng mga hindi masyadong fast-moving products, may naghahanap paminsan-minsan pero hindi yung para mag-stock pa ng over pa sa 3, 4, ganyan. So, kung paminsan-minsan lang ang bili ng items na isang specific items. Okay? So, again, disclaimer, this is only probability. Hindi, binilagay ko sa pinakasagad na gross income na 15%. So, pag sinabing gross income, hindi pa kasama dito ang expenses. No? So, sa gross income niya is 45,000, saka pa lang ililess ang expenses, and ang magtitira, that would be the net income. Pag sinabi namang total gross sales, yun yung 300,000, na which is total sales for the month, kung hindi siya sara. No? Kung hindi magsasara. So, variable again, probable, maaring mabago, maaring tumaas, maaring bumaba, kasi it depends sa performance ng store, at it depends sa performance ng may-ari. Or, I mean, kung magsasara ba siya, o hindi. No? So, ito ay binase lang natin sa pinakamababa na sales na sa totoo lang ay medyo hirap siyang abutin. So, pero still giving benefit of the doubt, again and again, we flat it for 10,000 na lang para magkaroon tayo ng mas magandang vision or ma-visualize natin kung paano nangyayari. Ang kagandahan nito, hindi siya umuupa. Kasi ako dito talaga, I cannot afford that kind of, that amount ng gross sales na 45,000. Dapat dito ang gross sales ko nasa 80, 85, 95, 100 plus. Actually, pinakamababa na yung 80,000. Pinakasagad na yon. Napakatumal nun. So, kailangan 100 plus ang gross sales ko. Ang gross income ko. No? Kasi, magbabawas pa ng mga expenses. Dahil umuupa. Sa upa pa lang, 14,000 na. Sa kuryente pa lang, nasa 10,000 na. So, that would be, magkano? 25,000 na. Kung nagtindera pa ako. So, kaya nga hindi na rin ako kumuha ng tindera dahil kung bibigyan lang ako ng stress dito, wag na lang. Nakaya naman namin. Nakaya naman pa, natuto ang mga anak ko na alam nilang wala silang didependehan. We need to help each other. Kailangan naming magtulungan para makaraos kami. May mga utang-utang pa. Hindi talaga maiwasan na hindi magkaroon ng utang. Kasi kung hindi magkakaroon ng utang, maganda dapat ang sales. Pero alam naman natin, nakita naman natin dun kay Ma'am Rose Jam na doon sa iba niyang mga video na napanood ko, umabot na sa 200k ang kanyang bayarin sa CC, sa credit card. So, kung maganda ang sales, maganda ang performance, hindi niya kailangan magkaroon ng ganong kalaking utang. 'Di ba? So, ako hindi ko yan ginajudge. Alam niyo kung bakit? Kasi andun din ako. Napunta rin ako sa ganong sitwasyon na may mga utang at hanggang ngayon nga may mga binabayaran pa ako. So, kaya ito yung realidad ng buhay. Ito yung totoo na pag talagang negosyo, meron at merong utang. Napaka-imposible na walang utang basta-basta. No, unless talagang yung negosyo mo ay natutulog ka, kumikita pa din. Hindi naman tayo nasa-sold out naman. Hindi man tayo nasa-sold out di ba? May natitira. So kung nasa-sold out yan, yung as in talagang sold out, ayun, baka hindi natin kailangan mangutang. But because hindi naman nasa-sold out ang ating mga paninda, nagdadagdag pa nga tayo, hindi naiiwasan ang pag-utang. Kaya doon sa mga taong nagsasabing never nagka-utang kasi ganito ganyan, may source of income for sure yun na other source of income. Imposible yun. No, ngayon kung walang binubuhay at hindi nangungupahan,
possible na hindi nga magkakautang, pero kung may binubuhay at merong mga binibili, may mortgage, posibleng walang utang, no? Ako nagsasabi lang ako ng realidad, ng totoo. Kasi kung may other source of income kayo, mag-aabot-abot, hindi nyo kailangan mangutang para sa tindahan nyo. Business na mismo ang talaga mag-aano sa inyo. Pero hanggat umaasa kayo sa tindahan, hanggat ang tindahan ang inyong bread and butter, o hanggat tindahan ang halos malaki ang participation para kayo ay mabuhay sa araw-araw, I don't think so na hindi basta-basta masasabi na walang utang. This is the reality. Ayoko ng plastic sa lahat. Ayoko talaga nung ano. No? So, itong nangyayari kay Ma'am Rose Jam, this is normal. This is normal. Kasi, ito talaga yung realidad ng buhay sa pagnenegosyo. Okay? So, again, dun sa iba, kung walang utang, may other source of income kayo. Kaya nasusustain nyo yung personal nyo. But para dun sa mga kasari na doon humuhugot ng pangkain araw-araw, araw-araw, napaka-imposibleng walang utang. Lalo na kung halimbawa yung kahit yung man lang din sa terms na mga halimbawa, mga Marlboro, Yossi, di ba? O, kinagat mo yung terms, ay utang pa rin yun, di ba? Bills pa rin yun. Kaya sasabihin walang utang at all, para walang yun. So, kung may kakilala ba kayo na ganyan, na nagsasabing never nagkautang sa pagnenegosyo, may source of income silang iba para masustain ang pamumuhay nila. No? May kakilala ba kayong ganyan? Tapos may mga napupundar, and then tapos may mga na yung lifestyle nila. So, kung may kakilala kayo, may iba silang source of income. Dahil napaka-imposible na sasabihin natin talagang lahat-lahat sa tindahan natin kukunin, tapos ang tindahan hindi magkakautang. Don't get me wrong, hindi natin hinihiling na magkaroon ng utang ang ating negosyo. Ang pinupunto ko lang, ito yung realidad. Okay? So, just be real lang. So, yung nangyayari kay Ma'am Rose Jam 11, nangyayari din sa akin, that is totally normal. So, ang hindi normal, hindi tayo makakabayad, mahirapan tayo. Kasi ibig sabihin, may problema sa ating negosyo. Nakakaranas ng dilema, nakakaranas ng financial struggles or sales struggles. Ganun, no? Okay. So, I really do sorry, kahit naman noon pa, pag nag-vlog ako, I really do sorry for those sari-sari store, kasari, na mga legal at mga nag-complied at lumalaban sa buhay ng patas na nadalihan ng Dali at OSAVE. Alam nyo, napakahirap. Ako hindi man ako nadalihan ng direktang ng OSAVE at saka Dali. Kutakot ang nagtindahan dito, guys. Kutakot. Aside from the reason na ang tao talaga ay nagtipid, ang tao talaga ay naging mas wise spender, ang tao talaga ay mas pinili ang mamili sa labas kung meron lang din naman silang pera kasi mas mura-mura. Aside from that reason is also yung mga talagang mga nagsulputan na yan na mga sari-sari store na sila yung ayoko na lang magsalita, no? Ayan. So, ang dami ko pang i-unbox. Tapos, ano ba yan? O, doon na tayo sa aking video. Doon na tayo pumunta sa, naman natin, sarili nating vlog. Kasi, i-shoutout naman natin yung ating mga, mga viewers, no? Ang aking mga quality viewers. Okay. Next would be, so, kailangan ko nang matapos agad to. Hindi ako po pwede kasing magsobrang magpa-late ng so late na pag-uwi. Kasi tomorrow, pupunta kami ng bilihan at refillan ng fire extinguisher. Kasi aasikasuhin ko yung fire extinguisher ko dahil pare-refillan ko. Kasi tulad nung nabanggit ko nung nakaraan, nagamit yung aking fire extinguisher. Pero, ito yung abangan natin. Kung gagana ba yung batas na sinasabi ko sa inyo dahil in good condition pa yung fire extinguisher ni Ma'am Geraldine, ni Ma'am Butika, at titingnan natin kung makakakuha tayo ng certificate to renew lang, hindi para refillan ulit. Kasi good as new pa talaga yung kanyang fire extinguisher. Hindi kailangang refillan. So kasi nasa batas yan na kung hindi pa kailangan at maayos at matino pa, ay magkakaroon lang ng updated certification and inspection. So bukas titingnan natin kung gagana yan doon sa company na pinagbilhan niya noon dahil doon din kami magpapareview. Kaya I need to be with Daddy Park tomorrow kasi kung si Daddy Park lang ang uutusan ko, sabi niya, if there is an argument, I cannot speak Tagalog. So you must be with me. So mainam na nandun na rin tayo para kung kaya nating mabidyohan, kung kaya nating malaman yung sitwasyon. Okay? So yun. Kasi mag-uunti-unti na kami mag-asikaso ng aming business permit. So kay Ma'am Rose, kung sakali man na hindi ka aware sa ganito, yung fire extinguisher mo ay baka hindi ka pa aware doon sa batas na hindi kailangan refillan. Basta-basta ang isang fire extinguisher as long as it's in good condition, kailangan lang ng certificate sa inspection. Kung sino man ang mag-i-inspect, kung si fire department nyo or yung sa pinagbilhan mo ng iyong fire extinguisher or pinag-refillan mo ng fire extinguisher para lang ma-renew at i-issuehan ng bagong inspection na good pa yan. So, makakatipid din, 800 din somehow, 800 to 1,000 din ang maititipid sa gasto sa pag-aayos ng ating business permit for 2026. Okay? Sana umabot si Ma'am Rose Jam hanggang dito sa, hanggang dito sa video na ito.
So, shout out tayo kay Ma'am Ellen Pilar. Hi, Mami Park, always watching po. Love you. Dito sa amin, di ako nadadaanan ng ahente. Kasi po, sa liblib ako, tas sa loob pa ng bahay store ko. Kaya di kita. Sayang nga, malaking tulong sana sa pag may ahente po. Ayan. Next naman, I see, Nild's Vlog. Hello, Mami Park. Good morning. Good morning din. Janelle Vlogs. May mga ahente talagang nakakagigil din, Mami. Kaya minsan, nasusungitan ko din. Pinipilit pa product. Di na nga mabenta. Kaya sa lahat, make sure na tama ang mga binibigay nila. Baka masalisihan kayo. May mga ahente din na manloloko. Alam nyo kasi nung moment na dineliver yon, wala ako dito. Si Kauri ang nahan dito. So, kaya kung ako ay nahan dito nung moment na yon, ibabalik ko yon. Wala lang kasi ako dahil ang bantay ay si Kauri. So sobrang inis na inis ako at di ko rin din ini-expect. Yan. So ano ba ito, guys? Ayan. So next si Odnalor. Hello, Mami. Magkano pong bintahan nyo po sa mga candies at pati sa nata? Salamat po. Nababanggit ko po yan sa aking vlog. Ipapap ko po dyan kung ano po yung vlog na yun. Ha? Para puntahan nyo po doon. So, yung sasagutin ko yung sa nata, 7 pesos po ang bentahan ko. Ayan. Actually, umorder na naman nga ako nun. Ewan ko kung nandito sa mga dumating na parcel. So, ito ay okay. Ayan. So, kasi wala na akong ganito. Naubos na talaga. Ilang araw na. Isang linggo na yata. So, bumili na tayo. Si Pick Me Ice Cream. Korean ice cream. Bumili tayong dalawa. Ayan. Okay. So, next. Ito, So, next natin i-shout out ay si Beverly Regacho. Same experience, Mami Park. Kaya if may mag-alok sa akin na ahente, ask ko muna kung may app sila para doon ako mag-order. Dahil limited ang budget at matenga lang ang products. Sayang ang puhunan. Yan. Totoo yan. Very good, no? Ganun nga. Kaya lang kasi dito, wala naman kasing apps. Hindi lahat ng ahente may apps. Dati nga si Nestle, ActiveServe, may apps yun. Pinace out din nila. Ano din sa booking. Bumalik din sa manual booking. Yung pupuntahan ka ng ahente, then mag-booking ka. And then the next day is the delivery. Ay, eto guys, nakakatuwa. Tinesting ko lang naman. Kasi, ayan, na ano. Ang cute! Picture tayo. Ang saya-saya. Ayan, eto. Meron tayong malaking chupa chups. Ayan. Kapag ka mabili to, o-order ako. Mag-testing lang muna ako dalawa. So, ito muna. Cute. Tutuwa yung mga bata dito. Sasabihan na naman ng mga nanay, naku, Mami, meron ka na namang paano dyan, pakulo. Ano. Ayan. Nakakatuwa. Ang laki-laki. Ayan, next. Okay. So, sino pa yung next na i-shoutout natin? Si Di Juana. Sabi niya, salamat po, Mami Park, sa reply. Nakakaingganyo po na sana madagdag din ng mga candies kaso hindi po matao dito sa lugar namin kung saan na ipatayo ang bahay namin. Wait lang po, nanilagyan ko lang ng munting tindahan para kahit papano may pagkakitaan din sana. Soon, dami din ang tomer at paninda. Dadami din ang tomer at paninda. God bless po. Wait lang. Ayan. Okay, next naman. Sabi ni Di Juana, no? Nakakaingganyo daw, no? Kung, eto again ha, in-advise ko, walang problema magtinda ng mga nakikita nyo, ganyan, as long as yan ay demand sa inyo. Kung maraming bata, mas okay. Kasi unang-una, bata ang tumatangkilik niya. Dito kasi, sa totoo lang, taon-taon, napakaraming pinapanganak, ang daming buntes, ganon. And, dito maraming bata. Kaya naman, yung pagtitinda ng candy is isa sa dapat na ginagawa mo. No? Ika nga parang di ka tindahan, wala kang candy. Ganon. Kaya po dito ay, it's a must. Hindi naman po, yung dati nga pong tindahan ko, may mga bata-bata din. Pero hindi, napakabagal. Diyos ko, halagang 1,000 na nga lang yung mga candies na tininda ko, hindi pa mabili. Diyos ko, 2 buwan, 3 buwan bago maubos. Dito, ang puhunan sa candy kailangan nasa 10,000 to 20,000 a month. So, may stock na yon kasama. Just in case na maubusan. So, napakabili sa akin ito. 3 na lang po yung nandun sa akin. So, nagdagdag na tayo bago pa maubusan. Packaging tape. Mura lang po kasi yan. Anyway, ito naman. Nasa 196 lang yata. 3 na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Binibenta po natin yan ng 40 pesos ang isa. Anyway, yun lang ang ating vlog for today's video. Maraming salamat po sa inyo. Again, tulad ng sabi ni Ma'am Rose Jam, ano ba yung kanyang spill lagi? No hate, just love, love, love. Fighting! Fighting, no? Fighting, gano'n. Di ba? Pwede pala yun.
Yun yung spill niya kasi. Ako naman, this is Mommy Park and this is Team Park. Nagsasabing tindera is my proud career fighting. Bye! Ganon! O, ay pa mamatay.